Itinuturing ho ng Malacanang na bahagi ho ng demolition job laban kay Pangulong Rodrigo Duterte ang paglutang ho ni SPO3 Arthur Las Cañas. Nagsagawa ho ng press con si Las Cañas sa Senado kung saan sinabi na miyembro daw ito ng Davao Death Squad. Gate ni Presidential Communications Secretary Martin Andenar, ang pagharap po sa media ni Las Cañas ay political drama lamang na naglalayong sirain at ibagsak ang Administrasyong Duterte. Naniniwala ang kalihim na batid ng taong bayan na isa lamang itong character assassination laban sa Pangulo. Samantala, inabsuelto naman anya ng Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, Senate Committee on Justice ang Pangulo sa usapin ng extrajudicial killings pati na rin po ang pagkakasangkot sa kanya sa Davao Death Squad. Ayon pa kay Secretary Andenar, kinikilala ng pamahalaan na hindi madali ang reforma at hangad na pagbabago sa bansa. Magkagayon man, hindi anya magpapaapekto ang pamahalaan sa mga ganitong uri ng destabilisasyon at sa halip ay mas nakatuon ang pagpapaabot ng tulong at maayos sa serbisyo sa mga Pilipino at hindi lamang sa interes lamang ng iilan. Iginiit ni Presidential Chief Legal Counsel's Attorney Salvador Panelo na maaaring maharap sa kasong perjury si SPO3 Arthur Las Cañas. Ayon kay Panelo, ito ay dahil binago niya ang kanyang testimonya sa pagdinig ng Senado na kumukontra kay Davao Death Squad whistleblower Edgar Matubato. Sinabi rin ni Panelo na basehan ito sa kaso, lalo pat nanumpa ito sa ginawang pagdinig ng Senado. Magkagayunman, ipinaubaya na ng Palasyo sa Department of Justice ang posibleng kaso laban kay Las Cañas dahil sa umano'y pagsisinungaling nito sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kumbinsido rin si Panelo na bilang abogado rin ng Pangulo, hindi nito gagawing mag-utos para gumawa ng krimen, kasama ng umano'y pagpapasabog ng mosque. Of course, hindi po pwede siyang i-demanda. That goes without saying. Yes. Yes. Will the government initiate any filing of charges? Yung DOJ na yun. DOJ. So, pero merong ganon. Most likely, yun ang mangyayari sa kanya. Sir, pero may claim din siya na nakausap niya mismo si nooy Mayor Duterte. Sinabihan pa raw siya, sige, basta malinis lang. Yung pagpapasabog daw sa mosque sa Davao, personal na inutos sa kanya. Alam mo, unang-una, the president is a lawyer. Lawyers don't do that. Hindi magagawa ng abogado yun na may gagawin kang isang kalokohan. Sasabihin mo ng direkta dun sa pinapagawan mo. So it's an incredible story. Hindi ka panipaniwala. Walang kredibilidad yun. Saka ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, ang kinakausap niya lang yung very close sa kanya, like Mongo. Umani naman ng reaksyon mula sa mga mambabatas ang naging payag ni SPO3 Arthur Las Cañas. Kasabay nito ang pag-imok ni Senador Win Gatchalian sa Department of Justice na kasuhan ng perjury si Las Cañas. Si Jervis Manahan sa detalye. Hindi raw pwedeng ipa-impeach ang isang Pangulo base sa mga nagawa niya bago siya maupo sa pwesto. Yan ang paniwala ni Angla Party List Congressman Jess Manalo. Impeach someone for an offense that is not related to his office. Sir, you can't. You cannot. Sinabi niya ito matapos ang isang press conference ni SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado na pinatotohanan ang mga sinabi ng hitman na si Edgar Matubato tungkol sa Davao Death Squad. Dumalo si Las Cañas sa mga pagdinig ng Senado noon kaugnay ng umano'y Davao Death Squad. Nauna niyang sinabi na hindi ito totoo pero binawi niya ang kanyang mga sinabi noon. Kung si Congressman Ray Umali daw ang tatanungin, questionable kung bakit ngayon lang ulit lumantad si Las Cañas. Gayong tapos na ang investigasyon ng Senado rito. Bakit ngayon lang nagsasalita kung sakali mang may gusto siyang sabihin? To my recollection, parang inimbitahan siya doon. Nung mga hearings na yun, nagpunta siya, di ba? Pero hindi naman siya nagsalita, wala naman siyang sinabi. Git naman ni Abang Lincoln Party List Congressman Joseph Stephen Paduano, dapat napatunayan sa korte ang mga sinasabi ni Las Cañas. I think that it's all an allegation and they should prove it in the court, proper court. No? Dapat i-prove nila yun sa court.
Pero may immunity from suit ang Pangulo kaya hindi siya basta-basta pwedeng kasuhan. Pwede raw mag-file ng impeachment complaint si Lascañas sa Kongreso. Pero malabo raw itong magtagumpay, lalo na't karamihan ng mga mambabatas ay mga kaalyado rin ng Pangulo. This point in time, parang sa akin, wishful thinking lahat yung thinking about impeaching a president. Never happened. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Tom Villarin, hindi dapat basta-basta baliwalain ang mga sinabi ni SPO3 Lascañas at dapat dinggin sa tamang lugar. Hinimok naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang Department of Justice. Nakasuhan ng perjury si Lascañas matapos niya umanong magsinungaling sa mga naunang pagdinig ng Senado. Para sa PTV News, Jervis Manahan. Kinumpirma ni SPO3 Arthur Lascañas ang umano'y ginawang pagpatay ng Davao Death Squad sa isinagawang press conference kanina sa Senado. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Humarap nga sa isang press conference dito sa Senado si SPO3 Arthur Lascañas kung saan nagsagawa sa floor ng public confession patungkol sa manay pagiging miyembro niya ng DDS o Davao Death Squad, pati na rin ang mga ginawang pagpatayan niya ng grupo noon sa Davao City. Kinumpirma ni SPO3 Arthur Lascañas ang mga sinabi noon ni Edgar Matubato sa pagdinig ng Senado patungkol sa mga umanay kaso ng extrajudicial killings, partikular sa Davao City noon. Ayon sa kanya, totoo ang DDS o ang Davao Death Squad at si President Rodrigo Duterte na mayor pa noon ng Davao City ang nag-uutos sa kanila para pumatay ng mga target. Kung minsan ay binabayaran anya sila ng 20,000 o 50,000 ni Duterte, depende sa laki ng kanilang target. Kabilang sa mga tinrabaho anya nila noon ay ang pagpapasabog ng isang moske sa Mindanao, ang pagmassacre sa isang pamilya kasama isang buntis at mga bata, pati na rin ang pagpatay sa radyo commentator na si June Pala. Dinitalya ni Lascañas sa press conference ang pagplano nila ng assassination kay June Pala na ayon sa kanya ay 2 beses pa nilang sinubukang patayin. Na matapos nila ang trabaho, tumanggap pa niya siya ng 1 milyong pisong bonus direkta mula mismo kay Mayor Duterte noon. Naging emosyonal naman at napaiyak si Lascañas nang ikwento na niya ang pagpapapatay niya sa kanyang 2 kapatid noon. Aniya, dahil sa kanyang blind obedience at katapatan sa kampanya ni Mayor Duterte noon laban sa illegal na droga ay napilitan siyang ipapatay ang kanyang 2 kapatid. Sa huli, Floor, ay nanawagan si Lascañas sa kapulisan na talikuran na ang mga pagpatay at sumunod na lamang sa batas. Alam niyang delikado anya ang kanyang ginawang public confession at maaaring ipapatay dahil sa kanyang mga ibinunyag. Sa kabila nito, kontento anya siya na tinupad niya ang kanyang pangako sa Diyos na humarap sa publiko at isawalat ang kanyang mga nalalaman. Floor, ang grupong Free Legal Assistance Group of FLAG yung mismo nagbigay ng assistance kay Lascañas sa kanyang pagharap nga dito sa kanyang public confession sa Senado. At ayon sa grupong FLAG ay kusang loob at hindi naman napilitan si Lascañas na gawin ito. At ayon din sa kanila, meron ng ginawa o in-issue na sworn affidavit si Lascañas at handa siyang tumistigo laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa tamang forum. Kung maalala natin, Floor, yung naging press conference kanina ng FLAG ay sa pamumuno yan ni Attorney Jose Marie Jocno na alam natin na kilalang lead legal counsel ni Senator Laila de Lima. Kinumpirma niya or kinlaro niya kanina sa naging press conference, Floor, na ito'y walang kinalaman. Yung pagbibigay niya ng assistance kay Lascañas, walang kinalaman sa drug cases ni Senator Laila de Lima, pati na rin ang nagbabantang aresto sa Senadora. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa Senado. Sa ibang balita, 3 babaeng hukom ang hahawak sa 3 drug cases ni Senadora Laila de Lima matapos ma-raffle sa Muntinlupa City Regional Trial Court. May ulat si Pauline Requesto. Nairaffle na sa Muntinlupa City Regional Trial Court ang 3 drug cases na isinampa laban kay Senadora Laila de Lima. Hahawakan ng 3 babaeng judge ang mga kaso ni De Lima kaugnay sa pagkakasangkot di umano ng senadora sa bilibid drug trade. Hahawakan ng RTC Branch 204 sa ilalim ni Judge Juanita Guerrero ang criminal case number 17-165 na isinampa laban kina De Lima, dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos at Ronnie Dayan.
Si Judge Amelia Fabros Corpus ng RTC Branch number 205 naman ang hahawak ng criminal case number 17-166 na kinasasangkutan ni De Lima at pamangking si Jad De Vera. Habang RTC Branch 206 sa ilalim ni Judge Patria Manalastas naman ang hahawak sa criminal case number 17-167. Ilan sa mga respondents si De Lima, dating Bucor Chief Franklin Jesus Bucayo, ang inmate na si JB Sebastian at dating security aide ni De Lima na si Jonel Sanchez. Tatlong magkakaibang arrest warrant ang maaaring ihain laban kay De Lima oras na makakita ang mga hukom ng probable cause sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Maghahain na umano si De Lima ng mga mosyon para questionin ang jurisdiksyon ng Muntinlupa City RTC sa mga naturang kaso. Dumating naman ng ilang mga taga-suporta ni De Lima, kabilang na si dating DSWD Secretary Dinky Soliman. Panawagan nila na ibasura ang peking ebidensyang inilalabas laban kay De Lima. Ating inaasahan na ang tatlong nakakuha ng mga kaso, mga husgado na ating inaasahang magiging makatarungan. Samantala, ikinalugod ng Volunteers Against Crime and Corruption Chairperson Dante Jimenez ang paggulong ng kaso laban kay De Lima. Isang hakbang umano ito para makamit ang hustisya para sa mga biktima ng mga krimen at karahasan na may kinalaman sa iligal na droga. We hope that no dilatory tactics will be employed dahil dito po nagiging problema ng ating justice system. Para sa PTV News, Pauline Recuesto. Iginit ni Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na dapat ituring ni Senator Laila De Lima na pagkakataon na masagot sa tamang venue ang kinakarap na kaso ukol sa munoy pagkakasangkot nito sa drug trade sa New Bilibid Prison. Ini sinabi ni Panelo sa payag ng kampo ng senador na dapat sa Office of the Ombudsman at hindi sa RTC isinampang kaso. Paliwanag ng kalihim na tila nakalimutan ng senadora ang Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na ang RTC ang may poder sa lahat ng kaso na may kinalaman sa iligal na droga. Idinagdag pa ni Panelo, hindi rin nagamit ni De Lima ang karapatan nito dahil hindi ito nagsumite ng counter affidavit sa naturang kaso. Kasunod nito, tiwala si Panelo na malakas ang ebidensya laban kay De Lima. But apparently, they have forgotten to see the Republic Act 9165. Specifically, it says there that all drug cases must be filed in the regional trial court. Moreover, meron circular ng Supreme Court as early as last year na yung mga drug-related cases na file, kailangan ang jurisdiction sa RTC. Even if the accusation stated that she used her position. Yes. Yes, kasi nga may specific law. Tsaka even assuming na tama sila, jurisdictional yun eh. Ibig sabihin, kahit na tama sila, i-dismiss, i-refile lang yun. What is more important is, she has an opportunity to defend herself. Dapat kasi she should welcome it. Eh. But if I were the lawyer of De Lima, hindi nila ako i-imik kung walang jurisdiction. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,